Magandang araw mga ka-backyard, dito na naman tayo at may bago na naman tayong tatalakayin, bagong kwento tungkol sa sweater game foul. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan i-click ang subscribe at notification bell para sa susunod na bagong video na tatalakayin. Ngayon gusto kong pag-usapan ng tungkol sa sweater fighting cocks, mga manok na namumukod tangi sa Mexico, United States, Pilipinas at iba pang bahagi ng mundo para sa kanilang mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban at genetic na kalidad. Ang mga ito ay walang alinlangan na mga manok na may maraming lahi, na karapat-dapat sa isang mahusay na reputasyon sa mga sabungero sa buong planeta, na kanilang kinita para sa kanilang mahusay na estilo ng pakikipaglaban na napakabilis at agresibo. Ang mga sweater ay isang panalong lahi. Par excellence, ang pinakamahuhusay na breeder ng mga Amerikano at pandaigdigang tandang ay gustong magkaroon ng mga specimen na ito at makuha ang pinakamahusay mula sa kanila, na napakarami. Sa panahon ng labanan, madali nilang mapatamba ang kanilang kalaban, salamat sa mga pagbubuhos ng dugo na dala nila, na naging isa sa mga pinakakinatatakutang tandang sa ring. Hindi para sa wala ay sila ang pinakahinahangad na mga manok ng lahat ng mga sabungero. Ito ay pinaniniwalaan na ang formula kung saan lumabas ang sweater game foul ay 3/4 yellow leg hatch at 1/4 kelso. Ang pangunahing base para sa sweater roosters ay ang yellow leg na nagmula kay Mr. Hatch. Nang maglaon, ang Perry at McLean, hanggang sa makarating sila kay Mr. Sweater McGuinness na lumabas kasama ang kanyang unang green-legged hatch at ilang yellow-legged. Dito lumalabas na ang sweater ay isang linya ng yellow leg hatch na may kaunting pagbubuhos ng dugong kelso, syempre kasama ang personal touch na binigay ng bawat breeder sa kanilang mga supling, mga breeders tulad ni Johnny Jumper, Carol Nesmith, Dink Fair at iba pa na nagtulak sa sweater game foul mula pa noong 1980 at pinag-isa ang kanilang mga sarili bilang isang mananalo na kakayahan mula noon at tulad ng kanilang kakayahan sa paglalaro ng mahusay na karera mula noon, dahil sa pagiging matikas ng kanilang karera na kinakailangan para sa paglalaro ng kanilang talento mula noon, Philippine Blade. Depende sa breeder, ang ilan sa mga ito ay light-colored, mid-colored ng yellowish na may maliit na spikes. Ang mga ito ay may mid-spike at mas pinong ulo. Ang mga ito ay may mas malawak na likod. Alam mo ba na ang sweater game foul ay ipinakilala sa Mexico na may iba pang mga pangalan tulad ng kelso at ang yellow leg hatch? Nang ang mga manok na ito ay naging isang ugali, maraming mga dilaw na hayop ang nagsimulang pumasok sa Mexico na may mga pangalang yun at sa katotohanan sila ay ang sweater roosters. Dahil dati sa Mexico ang magagandang sweater rooster kung saan hindi gaanong kilala, iilan lang o sino man ang talagang nakakakilala sa kanila. Ito ay dahil dito na maraming tao ang nag-iisip na ang phenotype ng yellow leg hatch ay dilaw dahil sa kung paano sila unang nakilala. Sa katotohanan, habang ang yellow leg ay halos kulay at parisukat ang ulo, sa kasalukuyan ay nakikita nating lahat ang sweater na may turkey crest. Bilog ang ulo at dilaw noong ilang panahon na ang nakalipas ay kilala sa pagiging orange na may squared na mga ulo at nakakita ng mga crest. Kahit na hindi ka naniniwala, ito ay totoo, dahil ito ay sinabi ng mga breeders na may higit sa 25 at 30 taong karanasan. Ito ay isang lahi ng mga tandang na dumating sa malakas at nanalo sa United States, Mexico at Philippines derbies. Mula sa pagiging hindi kilalang lahi ay naging pinakaginagamit sa mga bagong panahon, naging mga bagong hari. Mula sa mga bakod sa unang klase hanggang sa mga labanan sa kural, hindi maaaring magkaroon ng isang matangkad na ibon na may malinaw na dilaw na tono sa kurbata at dilaw na paa dahil kailangan itong panatilihing mura. Ang isang nakakatuwang katotohanan ay nasa mga nakaraang paligsahan na na-host sa Estados Unidos ang mga dilaw na manok ang unang natalo. Sa kasalukuyan sa Mexico ang sweater game foul ay naging isa sa mga pinakasikat na karera, kelso at sweater ang pinaka-ginagamit. Nang walang takot na magkamali, masasabi kong sa alinmang bahagi ng bansa kung saan ang mga laban sa sabang ay nakahost ay makakahanap tayo ng isang breeder na namimiss ang pamilyang ito sa pagitan ng lahat ng iba. Sweater roosters characteristics. Ipinanganak na mga flyer, round head and peak homes, very ligators, yellow or white legs. Variety of colors, which are red, light and lemon. It is an aggressive breed. Fast on their feet. They have very good resistance. Good cutters. Ang mga ito ay napaka-aesthetically magandang manok,
minsan mayroon silang mga puting gabay sa buntot at mga pakpak. Ang mga ito ay mga hayop na may matinik na katawan, dilaw at kung minsan ay mapuputi ang mga binti, malinaw na kulay at madilaw-dilaw, bilog na ulo at pabaw na mga taluktok. Bagamat dati ang mga hayop na ito ay kilala na nakakita ng mga taluktok at parisukat na ulo, karaniwan ay mayroon silang mga puting balahibo sa kanilang mga buntot at maraming beses sa kanilang mga pakpak. Agresibo, mabilis na paa, mahusay na pamutol at may mataas na pagtutol, bukod pa sa mga ito ay napakaganda at inilarawan sa pangkinaugalian ng mga tandang. Ang sweater game foul fighting style ay nasa ere dahil sila ay napakalipad na tandang. Sa pagitan ng kanilang mga pagkukulang, sila ay mga ibon na hindi masyadong nabubuo sa sahig kaya dapat nating i-cross ang mga ito ng isang linya ng pakikipaglaban sa sahig. Ang sweater rooster ang pinaka-crossing family, halos kahit ano pang I-mated, syempre ang pinakasikat ay sa Kelso game fowl, hatch at Giro. Ang linyang ito sa pagsasanay kapag ang mga manok ay tunay na nananatili sa estilo ng pakikipaglaban sa sanggunian, sila ay may posibilidad na magbigay ng napakahusay na mga supling, ngunit tiyak na mayroon silang sariling mahinang lugar sa labanan at sa pangmatagalang pagtutol, dahil may mga manok na kulang sa ilalim. Kaya magandang ideya na i-cross sila sa Kelso at hatch. Ang Giro na may sweater ay napakabihirang at ang kanilang orihinal na dugo ay may mataas na bisa. Ang mga tandang na ito ay may mga kulay na platinum, may dilaw na mga binti, napakahusay na manlalaban, napakatigas at may magandang lahi. The sweater fighting style. Ang mga sweater cocks ay may agresibo at mabilis na estilo ng pakikipaglaban, sila ay matigas na ibon at magaling na pamutol. Itaas ang style nila sa pakikipaglaban, dahil born flyers sila, marunong silang magdomina sa kalaban sa ere, although ang isang disadvantage ay medyo clumsy sila sa lupa. Ang lahi na ito ay mukhang mahusay sa ring sa oras ng laro, dahil sila ay matapang, determinado at masigla. Ang sweater fighting cock ay may halos perpektong katangian para sa mga derby, na ginagawang gusto ng mga baguhan at propesyonal na sabungero na magkaroon ng mga ito sa kanilang farm. Dapat ding tandaan na ang sweater ay isang napaka-mating na lahi, ibig sabihin, napakahusay para sa crossbreeding. Gayunpaman, pinaka-inirerekomenda na tumawid kasama ang Kelso, Hatch at Albany.